Paano kung ang batang iniwan mo noon ay ikaw ring hahabulin ng konsensya mo pagdating ng panahon? Sa edad na 14, pinili ni Altheiang talikuran ang anak niyang hindi niya kayang mahalin. Habang ang ama nito ang naiwan upang bumuo ng pamilyang hindi niya kayang panindigan. Pinili naman niyang mabuhay na parang walang nangyari. Pero paano kung matapos ang 8 taon, biglang mawala ang lalaking sumalo sa kanya noon sa responsibilidad? Paano kung mapilitan siyang kupkupin ang anak na galit sa kanya? Ang anak na hindi siya tinatawag na mama. Ang batang sobrang kamukha niya. Matigas ang ulo, palaban, at takot ding maiwan. Kaya bang matutunang maging ina ng isang babaeng hindi rin naman naturuang mahalin? Ito ang kwento ni Althea. Pero syempre, bago tayo magsimula, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Syempre, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Alma Narciso, listening from Malinaw, Aklan. Elizabeth or Ma'am Betchay from Dublin, Ireland. Amira King, listening from Kuwait. Carol Manzano Obrigo. Samuel Ferolino, listening from Lower Bikutan, Taguig City. Jocelyn Katamisan. Lilian Obebe, listening from Rome, Italy. Purple Black 2568. Marlon Corla from Orlando, Florida, USA. I am Amiri. Vanessa Katada 4507. Lorena Aquino, listening from Taiwan. Placido Manuel. Alex Ramos Bardon, listening from Daet, Camarines Norte. Charlie Aragon, Virgie Ramirez, Rain Legaste, Norma Loberes, Fina Gonzalez, Salvacion Baldeo from Caloocan, Rita Facun, Arlene Malyari, Esoy Zabala, Celito Bulawan, Jilly Espinoza from Nueva Ecija, Nene Luciano from Germany, Angel Delara, Lani de Tablan listening from Hong Kong, Vince on Wheels, Sonia Matilos, MC Len TV from South Korea, Geraldine Lavendia, Emily Pueblos from Agusan del Norte, Kathy Mendez, Edenita Reyes from Silang Cavite at Erlinda Casimiro from Zamboanga City. Nakakainis talaga. Mahina niyang bulong. Bakit pa kasi kailangan mabuntis? Napakagatlabi si Althea nang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero mabilis niya yung pinunasan. Naiinis siya sa sarili niya kapag umiiyak siya. Pakiramdam niya kasi mahina siya kapag ganon. Ano namang gagawin ko sa batang to? Ang bata ko pa. 14 years old pa lang ako. Nag-aaral ako. Nakakainis talaga. Mabilis na pinunasan ni Althea ang mga luhang bumagsak. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Flat pa rin naman yon. Wala pang bakas na may batang nabubuo roon. Pero galit na galit siya habang nakadikit ang palad niya roon. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi naman kasalanan ng bata. Kasalanan niya pa nga kung tutuusin. Pero galit talaga siya. Galit sa sarili niya dahil hinayaan niya. Galit kay Gabo dahil hinayaan siya nito. At galit sa batang nasa loob niya dahil pakiramdam ni Althea, inagaw agad nito ang buhay na hindi pa nga niya nasisimulan. May kumatok sa pinto ng kwarto. Althea! Kanina pa kita tinatawag. Napatayo siya agad. Mabilis niyang itinapon ang pregnancy test sa basurahan at hinilamos ang mukha. Sandali! Malamig niyang sagot. Althea! Kanina pa kita tinatawag. Napatayo siya agad. Mabilis niyang itinapon ang pregnancy test sa basurahan at hinilamos ang mukha. Sandali! Malamig niyang sagot. Paglabas niya ng banyo, nadatnan niya si Gabo na basa ng ulan. Hawak nito ang plastik ng pagkain at may bakas pa ng pagod sa mukha dahil galing pa ito sa part-time nito. Nag-aaral din kasi ito katulad niya. Pero nagsa-sideline sa trabaho para may panggastos ito sa kanilang mga date. Okay ka lang? Tanong ni Gabo at medyo nag-aalala ang mukha. Mukha kang namumutla. Hindi agad sumagot si Althea. Nakatingin lang siya rito. Parang gusto niyang sumigaw.
Hindi niya alam kung bakit si Gabo agad ang gusto niyang sisihin. Siguro dahil ayaw niya lang aminin sa kanyang sarili na may mali rin siya. Anong nangyari? Ulit ni Gabo habang lumalapit. May sakit ka ba? Bumili ako ng pagkain para sa'yo. Alam kong buntis ako. Tol niya sa kung anumang sasabihin nito. Nakita niyang natigilan si Gabo. Parang nawala lahat ng kulay sa mukha nito habang dahan-dahan nitong ibinababa ang hawak na pagkain sa maliit na mesa. Ano? Mahina nitong sabi. Buntis nga ako, ulit ni Althea. Bumili ako ng pregnancy test kanina kasi hindi na ako mapakali sa mga nararamdaman ko sa sarili ko. Ngayon, positive ang lumabas. Buntis talaga ako. Napatingin si Gabo sa kanya. Pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Saka ulit sa kanyang mukha na parang naghahanap ng senyales na biro lang yon. Pero walang biro sa mukha ni Althea. Ang nararamdaman niya lang, inis sa sitwasyong buntis siya ngayon. Sigurado ka ba? Nanginginig ang boses ni Gabo. Baka mali lang. Baka hindi ako timang para sabihin sa'yo kung hindi ako sigurado. Napayuko si Gabo, napahawak sa buhok. Kita ni Althea kung paano ito huminga ng malalim. Parang pilit kinakalma ang sarili. Pero habang tinitingnan niya si Gabo, lalo siyang naiirita. Bakit mukhang takot na takot ito? Siya nga itong may dinadala. Siya itong masisira ang katawan. Siya itong titigil ang buhay. May pera pa naman ako, biglang sabi ni Gabo. Pwede tayong magpa-check up. Hahanap ako ng paraan. Magtatrabaho pa ako ng extra kung kailangan. Pananagutan natin yung bata. Napatawa si Althea ng mapakla. Sa tingin mo, simple lang to? Na basta na lang natin pananagutan? Mag-isip ka nga. Hindi mo alam anong pakiramdam na ako yung babae. Tingnan mo nga mag-isa ako. Walang aalalay sa akin sa ganito. Hindi mo alam anong pakiramdam na habang buhay na magbabago ang buhay mo dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi naman ikaw ang manganganak. Grade 9 pa lang ako, Gabo, at ayoko nito. Pagkasabi niya nun, nakita niyang nasaktan si Gabo. Pero wala siyang pakialam. Hindi niya kayang lambutan ang sarili ngayon dahil pakiramdam niya kapag ginawa niya yon, tuluyan siyang babagsak. Althea, mahina nitong sabi. Ayokong maging ina. Napapikit si Gabo saglit bago ito umupo sa monoblock chair sa gilid. Kumalma ka nga. Masyado kang padalos-dalos. Hindi rin ako handa. Natatakot din ako. Hindi ko alam paano maging tatay kasi wala rin naman akong naging matinong tatay. Pero hindi kita iiwan. Hindi to madali para sa ating dalawa pero susubukan ko. Napatingin si Althea sa kisame para pigilan ang luha. Ayaw niyang marinig yon kasi isang parte niya ang gustong maniwala. Kaya lang, ayaw niyang maniwala sa kahit sino. Dahil lahat ng taong nangakong mananatili sa buhay niya, umaalis din naman katulad ng kanyang mama. Kinabukasan, hindi pumasok si Althea. Maghapon lang siyang nakahiga habang nakatitig sa dingding. Kahit para lang kumain, hindi niya ginawa. Nang marinig niya ang mga batang naglalaro sa labas, sa kanya palang napagtantong hapon na pala. Paano ko sasabihin tong pagbubuntis ko kay mama? Akala niya, aral lang ako ng aral dito. Baka hindi niya ako sustentuhan, mahina niyang sabi sa sarili. Hindi talaga matanggap ni Althea na buntis na siya. Pakiramdam niya, may kung anong dumidikit sa balat niya na gusto niyang kuskusin hanggang mawala. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumatawag na ang kanyang ina. Matagal niya yung tinitigan bago sinagot. Hello? Malamig niyang sabi. Bakit hindi ka pumasok? Bungad agad ng mama niya. Ano yung chat mo sa akin? Bakit hindi ka pumapasok? Ikaw, hinahayaan kita dyan sa buhay mo. Pero ang hiling ko lang, tapusin mo ang pag-aaral mo para matapos na ang pagsustento ko sa'yo. Napapikit si Althea. Wala man lang kumusta. Hindi man lang siya matanong kung okay pa ba siya. Ang gusto lang nito, matapos na siya sa pag-aaral. Kayanin niya na ang sarili niya para hindi na ito makokonsensya kung pabayaan siya. May sakit ako, maikli niyang sagot. Ano na naman? Hindi ka pwedeng absent ng absent. Alam mo namang pag-aaral mo lang ang puhunan mo. Pagod na nga ako sa'yo. Nag-aaway na kami ng asawa ko dahil sa pagsuporta ko sa'yo. Ganyan ka pa. Sinasayang mo lang.
Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Parang gusto na lang niyang umiyak at tumawa. Parang yun lang naman talaga ang tingin sa kanya ng mama niya. Isang responsibilidad na kailangang pondohan paminsan-minsan. Na dapat matapos agad para wala na itong problema at hindi na dalhin ng konsensya. Mama, mahina niyang sabi. Ano? Pumatak ang kanyang mga luha. Ilang beses na siyang umasang uuwi ito. Na hindi siya ituturing na labas sa pamilya nito. Nayayakapin siya ng mahigpit, katulad ng ibang ina sa kanilang mga anak. Buntis ako, diretsong sabi ni Althea. Narinig niya ang hingang malalim ng kanyang ina. Sinasabi ko na nga ba't mabubuntis ka? Kaka-boyfriend mo yan eh. Ilang buwan na yan? Sinong ama? Si Gabo, mama. Nanginginig niyang sabi. Anong gagawin ko? Desisyon mo na yan. Suminghap si Althea. Hindi ka ba uuwi? May pamilya ako rito. Hindi pwedeng basta ako umalis. Bakit pa kasi nagpabuntis ka? Bata-bata mo pa. Ano? Ayaw mo na mag-aral? Agad na bumangon si Althea. Siyempre gusto ko mag-aral. Ano, papabayaan mo na lang ako kasi buntis ako? Ano, masaya ka kasi mapuputol ang responsibilidad mo sa akin ngayong buntis na ako? Napamura ang kanyang ina, pero binigyan pa rin siya ng solusyon. Sige, pag-aaralin pa rin kita hanggang kolehiyo. Magpapadala pa rin ako ng pera habang buntis ka. Pero kapag nanganak ka na, kung anong sustento ko, yun lang. Wala nang dadagdag pa doon. Maawa ka naman sa akin. Hirap na nga akong suportahan ka. Magdadagdag ka pa. May mga anak din kami rito. Siguradong magagalit ang asawa ko niyan. Nanginginig si Althea habang tumutulo ang mga luha. Gusto niya ring manumbat. Gusto niya ring sabihin na maawa naman ito sa kanya. 10 taong gulang siya nang pinabayaan siyang mag-isa at tanging katulong lang ang tumitingin sa kanya. Nang maging dalagita at halos kaya na niya ang sarili, siya na lang mag-isa sa bahay na yon. Kapag kailangan niya ng guardian, nakikiusap na lang sa kaibigan nitong nasa kabilang kanto lang ang bahay. Sinusustentuhan siya, nabubuhay siya sa padalang pera nito. Pero kahit isang beses, hindi niya naramdaman na mahal siya nito. Kahit noong bata pa at magkasama sila, pinaparamdam lang ng kanyang mama na isa siyang nakakapagod na obligasyon na hinihintay nitong matapos. Pagkababa ng tawag, matagal siyang nakatitig sa cellphone. Nakakainis talaga siya. Wala pa rin siyang kwentang ina para sa akin. Bandang gabi nang dumating si Gabo. May dala itong pagkain at gatas. Pero natigilan agad ito nang makitang nakaupo lang si Althea sa sahig, yakap ang mga tuhod niya. Anong nangyari? Agad tanong ni Gabo. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang lumapit si Gabo at umupo sa harap niya. Umiiyak ka ba? Wala kang pakialam? Natahimik na lang si Gabo. Subalit kahit sinigawan niya, hindi pa rin umalis sa kanyang tabi ang kanyang boyfriend. Inaasikaso pa rin siya nito. Pinilit kumain, nilinis ang bahay niya at hindi siya iniwan hanggang sa makatulog. Lumipas ang mga buwan, mahirap para sa kanya ang pagbubuntis. Gayunpaman, nasa tabi niya palagi si Gabo kahit na ilang beses niya itong pinag-initan ng ulo. Na kahit hirap na hirap sila, nagawa pa rin ni Gabo na makapanganak siya sa ospital. Miss, huminga po kayo ng maayos, sabi ng nurse habang chinecheck siya. Malapit na siyang manganak. Ramdam na ni Althea. Natatakot na talaga siya pero hindi niya alam kung saan. Sa sakit ba ng panganganak o ng katotohanan pagkatapos nun magiging nanay na talaga siya. Gabo, umiiyak niyang tawag. Nandito lang ako, agad na sagot ni Gabo. Kaya mo yan, Althea. Malakas ka. Malakas kayo ng anak natin. Nasa tabi niya lang si Gabo. Kasama ang ina nito, hawak ang kamay niya. Halos maputol na nga yata ang daliri nito sa higpit ng kapit ni Althea. Kita niya rin ang kaba sa mukha ni Gabo kahit pilit itong nagpapakatatag. Pero kahit naroon si Gabo, pakiramdam pa rin ni Althea ay mag-isa siya. Siya lang naman kasi ang nasasaktan. Siya lang ang may katawan na pinupunit. Si Althea lang ang natatakot ng ganoon. Hindi ko na kaya, umiiyak niyang sabi. Ayoko na, patayin niyo na lang ako. Umawang ang bibig ni Gabo. Althea naman,
Huwag mo namang sabihin yan. Kaya mo yan. Kaunti na lang. Kaunti na lang talaga. Iinis siya tuwing sinasabihan siyang kaya niya. Ayaw niyang marinig yon. Kasi papaano kung hindi? Paano kung gusto niya na lang mawala? Ang sakit! Sigaw niya habang napapaiyak. Gabo, ang sakit sobra. Halos mawala ng kulay ang mukha ni Gabo habang pinapanood siyang nahihirapan. Maya-maya, dinala na siya sa delivery room. Sinasabihan siyang kumalma, pero takot na takot talaga siya. Gusto niyang sumigaw ng mama, pero para lang niyang niloloko ang kanyang sarili. Kasi alam ni Althea na walang mama na darating para sa kanya. Miss, push po tayo ulit, sabi ng doktor. Nakikita na namin si baby. Ang anak niya, lalabas na. Parang may malamig na bagay na dumadaan sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim bago muling umire. Napasigaw siya ng malakas. Pakiramdam ni Althea ay may humahati sa kanyang katawan. Tumulo na ang luha niya ng walang tigil. Hindi niya alam kung sa sakit ba yon o sa takot. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat na maramdaman sa sitwasyon na yon. Parang nauubo si Althea. Parang bawat segundo may parte sa kanyang mamamatay. At sa loob-loob niya, galit siya. Galit dahil bakit siya ang nandoon. Nang marinig niya ang iyak ng bata, nawala lahat ng mga iniisip niya. Lumabas na siya? Babae ang anak mo, saad ng doktor. Hinang-hina siya at halos mapapikit na. Natanaw niya ang anak niyang inaasikaso. Hindi niya na alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Basta nang bumalik ang lakas niya, nakita niyang hawak na ni Gabo ang anak nila. Ano ang gusto mong pangalan? Tanong ni Gabo. Hindi siya sumagot. Wala siyang ganang mag-isip. Mamaya, ibibigay sa kanya ang batang yon para ipa-breastfeed. Patunay na kahit wala na sa kanyang tabi ang bata, konektado pa rin ito kay Althea. Sabrina ang ipangalan natin sa kanya. Nakangiting sabi ni Gabo. Ang ganda ng pangalan niya, di ba? Sabrina? Mahina niyang ulit. Hindi niya alam bakit parang hindi pa rin totoo ang lahat. May anak na siya. May batang humihinga dahil sa kanya. Gusto mong buhatin? Tanong ni Gabo habang maingat na inaabot ang sanggol. Biglang nanigas ang katawan ni Althea. Napatitig siya kay Sabrina. Ayoko muna. Hindi naman siya padededehin. Sandaling natahimik si Gabo pero hindi naman ito nagalit. Okay lang. Wala namang pilitan. Naiintindihan kong napagod ka sa panganganak. Alam kong hinuhusgahan mo ko, malamig niyang sabi. Nagulat si Gabo. Alam kong dapat masaya ako. Namumula ang mata niya nang umiwas ng tingin. Alam kong dapat gusto ko siya agad. Pero wala akong maramdaman. Hindi ako handa. Ako ang nagluwal sa kanya pero ayoko sa kanya. Masama na kung masama pero hindi ko kayang maging nanay niyan. Tahimik lang si Gabo habang nakatingin sa kanya. Parang pilit pa rin itong inuunawa ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga saloobin. Hindi siya sanay umamin ng kahinaan, pero pagod na si Althea. Dahan-dahan umupo si Gabo sa gilid ng kama niya. Hindi ka masamang nanay. Pinili mo pa rin siyang ilabas sa mundo at ipinagpapasalamat ko yun. Kung wala kang pakialam, hindi ka matatakot. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pipilitin kong intindihin. Kasi mga bata pa tayo at mas bata ka sa akin. Althea, 15 ka pa lang. Hindi naman pwedeng isang iyak lang ng baby. Bigla ka na agad maging handa. Napakagat siya sa labi. Napangiti si Gabo habang nakatingin sa anak nila. Tinatakot din ako nito. Iniisip ko nga, paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko siya mapalaki ng maayos? Paano kung magalit siya sa akin paglaki niya? Pero kahit hindi ako handa katulad mo, ayokong maramdaman niya na ayaw natin sa kanya. Biglang sumikip ang dibdib ni Althea. Parang diretsong tumama sa kanya ang salita nito. Kasi alam niya na yon ang eksaktong ginagawa niya ngayon kay Sabrina. Pero paano niya ba yon gagawin kung ginawa rin sa kanya? Lumaki siyang pinaramdam sa kanya ng mama niya na hindi siya gusto. Hindi siya pinili at hindi pinahalagahan. Please, Gabo, wag mo na akong kausapin sa mga bagay na ganyan. Mas lalo lang bumibigat ang loob ko.
Sabi na lang ni Althea sabay talikod. Narinig niya ang buntong hininga ni Gabo, pero wala itong sinabi na kahit na ano. Lumipas ang mga linggo, umuwi na sila sa bahay ng ina ni Gabo. Doon na sila para makatipid din siya sa upa. Mabait naman ang nanay ni Gabo at walang sinasabing masama sa kanya. Sa ugali, halatang wala pa ring pinag-aralan. Pero hindi talaga siya komportable na nasa bahay siya ng mga ito. Gabo, ano yan? Patahanin mo naman, hindi ako makatulog. Naiinis na reklamo ni Althea. Sumagot naman si Gabo. Pasensya na. Naiinis niyang iminulat ang mga mata. May lampin na nakasampay. Nasa mesa ang mga bote ng gatas. Napatingin siya kay Gabo na hinihele ang anak nila. Bakit kasi iyak ng iyak yan? Tanong ni Althea. Nakakasakit ng ulo. Patuloy pa rin sa paghihele si Gabo. Pasensya na. Ganito naman talaga ang baby. Tatahan din to mamaya. Hindi niya maintindihan bakit si Gabo parang natural lang ang lahat. Kahit puyat ito galing trabaho, ito pa rin ang bumabangon para magpatulog ng bata. Ito ang magpapalit ng diaper at naghihele. Pero siguro, kaya may kusa si Gabo kasi alam nitong hindi siya kikilos para sa anak nilang si Sabrina. Kinabukasan, tinawagan ni Althea ang mama niya. Mama, mahina niyang bungad. Oh, napakagatlabi si Althea. Gusto kong bumalik sa school. Yung bata, paano maalagaan ng anak mo kung babalik ka sa school? May mag-iintindi ba dyan? Napapikit si Althea. May tatay naman siya. Nandiyan naman si Gabo. Nagawan ko na ng paraan. Sabi mo, gusto mo nang matapos ako hanggang college para matapos mo ng responsibilities mo sa akin. O, edi eto na. Pag-aralin mo ulit ako. Saka ayoko rito, mama. Hindi ko kayang makasama sa iisang bahay ang nanay ni Gabo. So, iiwan mo muna sa ama niya ang anak mo? Parang huminto ang mundo niya sandali. Bigla niyang naisip si Sabrina. Matutulad lang sa kanya na iniwan ng sariling ina. Pero pakiramdam niya kapag nagpatuloy siyang maging nanay ng batang yon, mas lalo siyang walang mararating sa kanyang buhay. Pareho lang siyang lulubog kasama ang mga ito. Oo, diretsyong sambit ni Althea. Mukhang responsable naman si Gabo. Siya nang mag-alaga sa bata. Ako, gusto kong ayusin ang buhay ko. Kaya tulungan mo ako, mama. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. May maliit na parte sa kanya ang gustong umatras. Pero mas malakas yung parte niyang desperado na makabalik sa dating buhay. Sa pagiging estudyante at pagiging normal. Gusto niyang ayusin ang buhay niya para pagdating ng araw, hindi na niya kailangan pang kausapin ang kanyang ina. Hindi na niya kailangan pang umasa sa mama niya. Maagang maaga pa lang, gising na si Althea. Napag-usapan nila ng kanyang ina na sa ibang lugar siya titira at mag-aaral. Ayaw niya roon dahil gusto niyang magsimula ng panibago. Yung hindi alam ng lahat na nagkaroon siya ng anak. Talaga bang aalis ka? Tanong ni Gabo habang buhat ang 6 na buwan nilang anak. Hindi agad sumagot si Althea. Ayaw niya kasi yung tono ni Gabo. Hindi naman ito nagmamakaawa o galit na aalis siya. Mas masakit pa nga yata dahil parang tanggap na nito. Oo, maikli niyang sagot. Sinabihan ako ni mama, minor na edad pa lang ako. May anak tayo pero siya pa rin ang nagdesisyon para sa akin. Gusto niya akong pag-aralin ulit, ituloy ko na lang daw sa ibang lugar. Pabuntong hininga si Gabo. Naiintindihan ko naman, pero ang aga mong mag-asikaso. Kumain ka muna ng umagahan. Wag na. Wala ako sa mood kumain. Sa biyahe na lang ako kakain. Hindi masyadong nagtatanong si Gabo. Pero alam niyang ramdam nito na may iba pa siyang balak. Na-excuse niya lang talaga yon. Kasi ang totoo, gusto niyang iwan ang mga ito. Ayaw niyang mabilanggo sa responsibilidad. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Tanong ni Gabo habang nakasandal sa dingding. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong palaging mag-alaga kay Sabrina. Hindi rin naman kita hahayaan na gumastos para sa amin. Ako nang bahala sa lahat. May trabaho naman ako. Pwede namang nandito ka habang nag-aaral ka. Mas makakatipid ka. Hindi mo na rin kailangan lumipat ng school. Napailing siya kaagad. Hindi ganun kadali bumalik kapag alam ng lahat na nanganak ako. Gusto kong maging normal ulit ang buhay ko bilang teenager. Hindi pa ako handa sa ganito.
Literal na rin naman na nagli-live-in tayong dalawa. Ikaw, kaya mo ng ganito, pero ako hindi. Kaya wag mo na akong pigilan. Wala kang magagawa para magbago ang isip ko kasi ito ang gusto ko at ito ang gusto ng mama ko. Umigting ang panga ni Gabo. Inilapag nito sa duyan ang anak nilang nakatulog na ulit. Alam niyang nasaktan ito sa tono niya, pero wala siyang ganang lambutan ng sarili niya ngayon. Kapag ginawa niya yon, baka hindi siya matuloy. Subalit mukhang hindi na rin nakakapagpigil si Gabo. Ang hirap mong mahalin minsan. Alam mo ba yon? Natigilan si Althea. Napaiwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sarahan at hina ng boses ni Gabo, hindi man siya tumingin, alam niya na agad na nasasaktan ito. Talagang mahihirapan ka, seryosong sabi ni Althea. Hindi ka na dapat nagtataka pa. Matagal mo nang alam yan. Kasi kahit ako, hirap mahalin ang sarili ko. Kahit na medyo nag-aaway sila, hinatid pa rin siya ni Gabo. Sa terminal, nakatayo lang sila habang nag-aabang ng panibagong bus na darating. Hawak ni Gabo si Sabrina habang si Althea naman tahimik lang na nakatayo sa harap ng mga ito. Text mo ko pagdating mo, sabi ni Gabo. At kumain ka ng maayos, saka magpahinga ka rin kapag kailangan. Hindi siya sumagot. Napatingin siya kay Sabrina. Parang panaginip pero talagang iiwan niya na ang kanyang anak. Huwag na tayong magpanggap, Gabo. Huwag mo na akong hintayin. Mahina niyang sambit. Pero umiling si Gabo. Ihintayin pa rin kita. Alam ko naguguluhan ka lang kasi bata ka pa. Pero sana kapag handa ka na at kaya mo na, muli kang bumalik at maging ina para kay Sabrina. Basta kahit para sa kanya na lang. Natulala na lang siya. Umaasa pa rin talaga si Gabo sa kanya. Tinamaan tuloy ng hiya si Althea. Ilang sandali pa ay dumating ang bus. Aalis na ako. Napabuntong hininga na lang si Gabo. Mag-iingat ka. Sana makaalala kang mag-text at tumawag. Kahit ayaw mo, araw-araw akong mag-a-update sa'yo. Wala na siyang sinabi bago umakyat ng bus. Hindi na lumingon pa si Althea. Natakot siyang baka umatras siya kapag nakita niya si Sabrina. Pagkaupo niya sa tabi ng bintana, saka lang siya napatingin sa labas. Nandoon pa rin si Gabo, karga-karga si Sabrina habang nakatingin sa bintana niya. Biglang may kumurot sa dibdib ni Althea. Sorry sa inyong dalawa, pero ito talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Sana maging maayos din ang mga buhay ninyo. Habang umaandar ang bus, pilit niyang kinukumbinse ang sarili niya. Bata pa ako, may pangarap pa ako. Hindi ko kayang maging katulad ng mga babaeng buong buhay na lang naging nanay. Ayaw ni Althea ng isang pagkakamali lang ang magdidikta sa buong buhay niya. Hindi masamang piliin ang sarili niya. Hindi selfish ang gustong magkaroon ng future. Unang araw ng klase, nang muling maramdaman ni Althea na parang normal na ulit ang buhay niya. Oy! Napalingon siya nang may umupo sa katabi niyang upuan. Isang babae na kulot ang buhok at makapalang eyeliner ang nakangiti sa kanya. Ang tahimik mo naman, sabi nito. Transferee ka ba? Oo, galing probinsya. Napangiti ang babae. Ako si Karen. Althea, mahilig ka ba gumala? Tanong agad nito. Mamaya pupunta kami ng mall pagkatapos ng klase. Sama ka ha? Natigilan si Althea. Iniisip niya kung kakasya ba ang panggastos niya. Nang maalala niyang may matitira pa naman, pumayag siya kaagad. Sige, gusto ko rin kasing makipagkaibigan sa inyo. Mukha kayong masaya. Habang tumatagal sa bagong lugar, natutunan niyang sumabay. Para kay Althea, yun ang normal na buhay para sa kanya. Wala kang kasama dito sa bahay mo? Tanong ni Karen nang tumambay ito at ang mga kaibigan niya. Umiling naman si Althea. Wala, ako lang ang nandito. Wala akong papa, si mama may ibang pamilya na at nagsusustento na lang sa akin. Kaya ang mga kailangan ko, ako nang nag-aasikaso. Nagulat ang mga ito at tiningnan ang paligid. Bahagya na lang siyang natawa. Maliit na room for rent lang naman kasi yon. Pagbukas, kama niya na agad ang bubungad at ang maliit na kusina at lababo. Sa rooftop lang din siya naglalaba. Hindi ka ba natatakot mag-isa? Sino yung pumupunta sa iyo nung card giving saka kapag may mga meeting sa school na need ng parents? Tanong naman ni Inigo. Sumagot naman si Althea. Yung tita ko sa kabilang barangay siya nakatira.
Sa kanya ko nakikiusap. Sa school ko rin naman nagtatrabaho ang pinsan ko. Marami pang tanong ang mga ito na sinasagot niya naman. Walang nakakaalam na may anak at gabo siyang iniwan sa probinsya. Kung mayroon mang may alam, ang ilang kamag-anak niya lang na hindi rin naman mga pakialamero at pakialamera. Kinuha ni Althea ang cellphone. Bahagya siyang natigilan nang makita ang message ni Gabo. May picture itong pinasa at mayroon din chat. Hindi ito sweet sa chat gaya ng dati. Pero wala itong palya kung mag-update tungkol sa kanilang anak. 1 taon ang anak natin. Sinikap ko na mapabinyag siya kahit paano. Tapos ang mga ninong at ninang niya, yung mga kaibigan ko lang. Pinakain ko lang sila sa maliit na inasalan dito malapit sa atin. Sayang, sana nakapunta ka, Althea. Mas masaya sana kung nandito ka. Para naman kapag lumaki siya, makita niyang kasama ka sa mga picture. Tiningnan ni Althea ang picture ng anak niya. Napangiti siya ng munti nang makita kung gaano ito ka-cute sa puting dress at puting headband. Pero nang maalala niyang wala siya roon, medyo kinain siya ng kanyang konsensya. Sa halip na mag-reply, tinago niya na lang ang cellphone. Ganito siguro yung nararamdaman ni Mama. Kaya kahit iniwan niya ako, nahihirapan pa rin siyang talikuran ako. Lumipas pa ang mga taon, nagpatuloy siya sa pag-aaral. Pagsasaya kasama ng mga kaibigan at kung ano-ano pa na priority ang sarili ni Althea. Nang ligawan siya ni Inigo noong senior high, medyo nagdadalawang isip pa siya. Pero medyo nadala rin kasi talaga siya sa panliligaw nito, kaya sinagot niya na lamang. Malaking tulong din naman sa kanya ang may boyfriend. May taghatid sundo at palagi pa siyang nililibre. Kaya kapag may kaunting budget na natitira sa padala ng mama ni Althea, pinapadala niya kay Gabo para kay Sabrina. Nakuha mo na bang pera? Tanong ni Althea nang tumawag si Gabo. Sumagot naman ito. Oo, nakuha ko na. Pinangbili ko ng bagong damit ni Sabrina at saka bagong tsinelas. Sinabi kong regalo mo. Masaya siya. Sayang, tulog na siya. Mamaya tatawag ulit ako para makapag-video call kayo. Wag na. Ni-loudspeaker niya ang cellphone para maipatong niya. Nagsimula na siyang magsaing. Kung may extra ako sa allowance ko, magpapadala ulit ako sa'yo. Ibili mo ng gusto niya. Sinabi ni Althea na wala siyang pakialam. Pero may mga araw talaga na hindi niya mapigilang isipin ang anak. Palagi siyang inuusig ng konsensya. Hindi siya naghihintay ng kapalit o kilalanin ni Sabrina bilang mama. Ang gusto niya lang makapagbigay kahit kaunti. Kasi doon na iibsa ng konsensya niya. Althea, boyfriend mo ba talaga yung mga nasa post mo? Yung nakatag sa'yo? Biglang tanong ni Gabo. Natigilan naman siya sa paghuhugas ng bigas. Hindi niya inasahang itatanong pa yon ni Gabo. Bakit mo tinatanong? Hiwalay na tayo, di ba? Ilang taon na silang hindi nagkikita. Nag-uusap man sila para lang talaga kay Sabrina. Ayaw niya na rin kasi talaga. Gusto niya ng ibang buhay. Gusto niya lang naman noon si Gabo dahil madali siya nitong nako-comfort kapag malungkot siya. Yun din ang dahilan kung bakit siya nabuntis. Pasensya na, hindi na ako magtatanong ulit. Mahinang sabi ni Gabo. Okay lang, ikaw, gusto mo na ba magkaroon ng girlfriend ulit? Okay lang naman, Gabo. Wala na naman tayo. Hindi kita pinipigilan. Ang akin, may sarili na akong buhay dito, kaya wag mo na akong pakialaman. Ikaw, may sariling buhay ka na rin dyan, kaya umusad ka na lang. Wag mo nang pilitin pa tayong dalawa. Walang mangyayari sa atin. Mag-aaway lang tayo. Gusto niyang maging malinaw kay Gabo na wala na itong aasahan sa kanya. Na pwede itong maghanap ng ibang mamahalin. Hindi siya magagalit. Hindi siya magsiselos. Wala rin naman siyang nararamdaman. Nagpatuloy ang buhay niya na ganoon. Gayunpaman, nakalimutan niya na sa mga itinatago niya, mahirap din pala talagang magkaroon ng boyfriend. Lumipas ang mga buwan na masyadong naging pakailamero at demanding si Inigo sa kanya. Bakit ayaw mong ibigay ang password ng account mo at ayaw mong ipahawak? May tinatago ka ba? Tanong ni Inigo sa kanya. Napairap si Althea. Ano bang itatago ko sa'yo? Hindi ko ibibigay kasi hindi ko maintindihan. Bakit kailangan ko ibigay? Boyfriend kita pero hindi ibig sabihin papakialaman mo sa ganyang point ang privacy ko. Ayaw na ayaw niyang nahahawakan ang kanyang cellphone. Alam yon ng kanyang mga kaibigan.
Hindi naman madamot si Althea. Ayaw niya lang makita ng mga ito ang laman ng kanyang cellphone. Nakasave kasi roon lahat ng pictures ng anak niya. Bukod doon, baka biglang mag-pop up ang message ni Gabo. Kung tutuusin, pwede niya namang i-block na lang si Gabo. Kalimutan na lang ang lahat. Pero hindi niya talaga kaya. Pakiramdam niya, sobrang samang tao na talaga niya kapag nawalan pa sila ng contact. Ang tanging ginagawa lang naman ni Gabo ay mag-update tungkol kay Sabrina. Gusto kong mabukusan ng account mo. Baka mamaya may iba ka na palang kachat. Iba talagang pakiramdam ko. Naiinis na sabi ni Inigo. Galit na tiningnan ni Althea ang kanyang boyfriend. Wala akong ibang lalaki. Wala rin akong ibang kachat kundi ikaw at ang mama ko. Tingin mo ba talaga may panahon pa ako para dyan? Ayokong ibigay ang password ng account ko kasi account ko to. Akin to. Para sa akin ang mga message na natatanggap ko at hindi para sa'yo. Kung ayaw mong tanggapin, edi umalis ka na sa bahay ko at maghiwalay na tayo. Hindi ko kailangan ng boyfriend na katulad mo. Dinadagdagan mo lang ang problema ko. Walang nagawa si Inigo kundi umalis at makipaghiwalay. Nuyo rin ito pagkatapos ng 1 linggo. Pero sinabi ni Althea na ayaw niya na. Masyado pa itong immature. Baka kapag sinabi niya ang totoo na may anak siyang iniwan sa probinsya, ipagkalat pa nito sa mga kaibigan nila. Shot! Tawanan ang barkada ni Althea habang nagsasali ng alak sa maliit na baso. Nasa gilid sila ng isang murang bar malapit sa university. Maingay ang tugtog at amoyosi ang paligid. May umiilaw-ilaw pang murang disco light sa kisame. Napangiwi si Althea nang tikman niya ang alak. Ang pait naman! Oy, umiinom na si Althea! Sigaw ni Karen. Nagtawanan ang lahat. Natawa na lang din siya. Nung mag-college kasi sila, natuto na talaga siyang gumimik. Pangtanggal stress na lang nilang magkakaibigan. Ang tanging kaibigan na natira sa kanya noong high school ay si Karen lang. Same course kasi na BSHM ang kinuha nila pareho. Kaya mo na talagang uminom. Akala ko hindi ka sasama sa amin. Natatawang sabi ni Hiro. Hindi lang talaga ako palalabas dati. Sagot niya. Saka alam niyo namang nagtitipid ako. Pinagkakasya ko lang ang allowance ko na pinapadala sa akin ni mama. Kapag may sobra, dan ko na lang ipapamper ang sarili ko. Kung saan-saan napupunta ang kanilang mga usapan. Pero kapag masyado ng personal at napupunta sa kanya, sanay na ang mga itong pinuputol niya agad. Kahit malasing siya, hinding-hindi ilalaglag ni Althea ang sarili. Lumipas ang mga taon ng ganoon. Nag-aaral siya, gumagala, at sumasabay sa mga kaibigan. Minsan may nanliligaw o may nagyayayang mag-date, pero hindi niya gaanong siniseryoso. Utang na loob, Althea, ilang taon na lang matatapos ka na sa college. Baka kung kailan nasa college ka na, saka ka pa maging pabaya. Hindi kita pinapakialaman sa pagbo-boyfriend mo, pero huwag kang magpapabuntis. Paalala ng kanyang ina pagkatapos nitong magpadala ng pera. Bahagya siyang napairap. Oo, huwag kang mag-alala. Ginagamit ko ng utak ko. Hindi na ako magpapabuntis. Mag-aral ka ng mabuti. Para kapag nakatapos ka, kaya mo ng sarili mo. Para hindi na rin kita intindihin. Hindi na siya gaanong nakinig sa sermon ng kanyang ina. Hindi niya naman yun kailangan. Alam na niya ang ginagawa niya, kaya wala na itong dapat pang ipag-alala. Kinabukasan, nasa library siya para mag-aral. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone at nakita niyang message galing kay Gabo. Matagal niya yung tinitigan bago binuksan. First day of school ni Sabrina. Kinder na siya. Salamat sa padala mong pera. Pinangbili ko ng bag niya tsaka sapatos. May kasamang litrato. Nakatayo si Sabrina sa harap ng classroom. Naka-uniform ito at may 2 ponytail habang nakangiti sa camera. 5 taon na siya. Halos hindi niya namalayan kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Tahimik lang siyang nakatitig sa litrato. Kamukha ko talaga siya. Kapag nakikita niyang masaya si Sabrina sa poder ng ama nito, medyo gumagaan ang kalooban niya kahit wala siya palagi para rito. Magkaiba naman kasi sila. May Gabo para kay Sabrina. Pero si Althea, iniwan na nga ng ina. Wala pang amang nakilala. Cute.
Biglang sabi ni Karen na sumilip sa cellphone niya. Hoy, sino yung batang yan? Mabilis niyang pinatay ang screen. Pinsan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Ayaw niyang mahuli at malaman ng mga ito ang kanyang lihim. Pakiramdam niya, kapag nalaman ng mga ito na may anak na siya, mag-iiba ang tingin ng mga ito sa kanya. Bakit mo naman tinatago? Tinitingnan ko pa eh. Natatawang sabi ni Karen. Akala mo naman may scandal dyan sa cellphone mo? Kaya ba hindi mo pinapahawak kahit kanino kasi may scandal ka? Dinaan na lang ni Althea sa tawa. Wala. Ikaw kung ano-anong iniisip mo. Mukha ba akong ganon? Pero buong hapon, hindi mawala sa isip niya ang litrato ni Sabrina. First day of school na ng kanyang anak. Pumapasok na talaga ito sa eskwelahan. Naisip niya kung sino ang naghanda ng uniform nito at nagsuklay ng buhok. Gusto niyang itanong kay Gabo kung umiiyak ba ito sa classroom, kung hinahanap ba siya nito. Pero mabilis niyang iniling ang sarili. Wala siyang karapatan mag-isip ng ganon. Hindi naman siya ang naroon. Hindi siya ang nagpalaki. Nagpapadala lang siya ng pera kapag may extra. Hindi siya ang nagpupuyat kapag may sakit si Sabrina. Si Gabo lang at ang nanay nito. Ang mga ito lang ang totoong pamilya ng bata. Hindi siya na niluwal niya lang at iniwan. Isang umaga, katawagan niya ulit si Gabo. Abala si Althea sa pag-aaral at tinuloy niya na lang yon habang nakikipag-usap. Marami kasi itong kinikwento tungkol kay Sabrina. Nakikinig lang siya at tipid na sumasagot. Matalino si Sabrina, Althea. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Gabo sa screen. Mabilis matuto. Sabagay, hindi pa man siya pumapasok. Nahalata na namin ni nanay na magaling siyang bata. Mana sa'yo. Hindi naman siya lumaki sa akin. Bakit siya magiging mana sa akin? Napanguso naman si Gabo at nilagay sa back camera ang screen. Nasa labas siya, naglalaro. Gusto mo ba siyang makausap? Minsan nagtatanong siya sa'yo. Pasensya ka na. Kapag nilalapit ko siya sa screen, lumalayo siya at hindi ka matingnan. Nahihiya lang si Sabrina. Tumingin si Althea sa screen at matagal na pinagmasdan ang anak niya mula roon. Wag na, hindi ko siya kailangan kausapin. Alam kong may tampo siya sa akin. Hindi mo na kailangan gumawa ng paraan. Wala akong pakialam kahit anong sabihin niyo sa kanya. Totoo naman kasi na hindi ako naging ina para sa kanya. Kaya walang problema sa akin kung hindi niya ako hanapin, Gabo. Althea naman, wag mong sabihin yan. Mama ka pa rin niya. Kahit wala ka rito, kilala ka pa rin ni Sabrina. Saka nagiging ina ka naman sa paraan na alam mo. Naiintindihan niya naman. Kung tuluyan mo na siyang nakalimutan, hindi ka magpapadala ng pera kahit paano. Kung wala lang siya para sa'yo, matagal mo nang pinutol ang komunikasyon natin. Hindi ka lang umaamin, pero alam kong natutuwa ka kapag nag-a-update ako tungkol sa anak natin. Hindi ka nagsasabi pero alam kong tinitipid mong allowance mo para lang makapagpadala ka ng pera. Hindi rin nagsasabi si Sabrina. Pero alam kong masaya siya kapag sinasabi kong galing sa'yo yung mga pinangbibili niya ng iba niyang gamit. Humigpit ang hawak niya sa ballpen. Wala talaga siyang masabing masama kay Gabo. Sa lumipas na mga taon, mas lalong naging malawak ang pangunawa nito. Mas naging bukas sa maraming bagay. Kaya kapag ganun si Gabo, mas lalo lang siyang nanliliit sa kanyang sarili. Kahit masama siyang ina at naging masamang partner dito, patuloy pa rin itong pinag-uugnay silang dalawa ni Sabrina. Hindi ito kailanman naging madamot. Hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob. Umaasa ka pa bang magkakabalikan tayo? Biglang tanong ni Althea. Biglang naubo si Gabo at nanginig pa ang hawak sa cellphone. Hindi ah. Umismid lang siya at napairap. Huwag mo nang asahang magkakabalikan pa tayo. Marami nang nangyari sa mga buhay natin. Tama nang nangyari sa nakaraan. Saka pwede ka namang magkaroon ng girlfriend. Hindi naman kita pinipigilan. Narinig niya ang buntong hininga ni Gabo. Hindi ako naghahanap ng girlfriend. Busy ako sa anak natin. Masaya naman ako sa buhay ko kahit walang girlfriend. Hindi na siya tumugon pa. Paulit-ulit namang pinapaalala ni Althea yon. Ayaw niya lang talagang umasa pa sa kanya si Gabo. Hindi niya na kayang bumalik sa taong iniwan at sinaktan niya. Isang gabi, malakas ang tugtog sa bar. Nakailang bote na rin sila matapos ang final exams, kaya mas magaan ang pakiramdam nila kesa dati.
May sumasayaw malapit sa maliit na stage, nagsisigawan sa kabilang table, at si Karen halos maubusan na ng boses sa kakatawa. Napailing na lang si Althea habang umiinom. Masaya naman siya. Ilang taon din niyang hinabol ang pakiramdam na normal siya. "Uy, may lalapit yata sa'yo." Tukso ng isa nilang kaibigan habang nakatingin sa lalaking nasa kabilang table. "Hinihintay ka na lang na mapag-isa dito sa table." Napairap si Althea. "Pas, ayoko sa lalaki. Bahala siya dyan." Natawa ang lahat pero hindi sumagot si Althea. Hindi niya na rin alam kung kailan siya natutong umiwas sa pakikipaglandian. Siguro dahil natatakot siya na baka pareho lang ang mangyari, na baka makasakit na naman siya. Nanginginig ng bahagya ang cellphone niya sa mesa. Hindi niya agad pinansin, pero nang muli yung mag-vibrate, napatingin siya. Tumatawag si Gabo sa kanya, at biglang may kung anong malamig na dumaan sa dibdib ni Althea. Hindi naman madalas tumawag si Gabo ng ganoon kagabi. "Hindi mo sasagutin?" tanong ni Karen. "Sino yan? Siya ba yung pinsan mo?" "I'll be back," mahina niyang sabi bago tumayo. "Sagutin ko lang to, baka importante." Lumabas si Althea ng bar habang may ingay pa rin ang music sa loob. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng gabi at amoy usok ng sigarilyo mula sa mga taong nasa labas. "Hello? Gabo?" Narinig niya ang malakas at mabigat na paghinga ni Gabo. Namamaos ang boses nito at parang hirap na hirap. "Althea! Gabo?" Napakunot ang noo niya. "Nasaan ka? Bakit ganyan ang boses mo? Bakit ka napatawag?" "Naabala ba kita?" Paos nitong tanong. Nanikip ang dibdib ni Althea. Saglit na napatingin sa loob. "Anong nangyari?" "Sorry," mahinang sabi nito. "Hindi ko alam sinong tatawagan ko." "Nasaan ka ba?" Mas mabilis niyang tanong. "Bakit ganyan ang boses mo? Gabo, ano ba? Pinapakaba mo ako." Narinig niya na parang may umuungol sa background. May hangin, malalayong sigaw at mga busina. "Na-aksidente kami," saad ni Gabo. Parang huminto ang mundo niya. "Ano? Jeep?" Hirap nitong sabi. Nakabaliktad." Biglang nanghina ang tuhod ni Althea. Napapikit siya sa dingding sa labas ng bar habang nanlalamig ang buong katawan. "Gabo! Gabo, anong sinasabi mo?" Narinig niya itong umubo. Bigla siyang binalot ng takot kasi parang bawat pag-ubo nito may kasamang dugo. Si nanay!" Biglang nabasag ang boses ni Gabo. Hindi na siya gumagalaw." Namilog ang mga mata ni Althea. "Hindi. Bakit ka sa akin tumawag? Dapat sa ambulansya. Humingi kayo ng tulong. Nasaan kayo?" "Huwag muna." Mas lalo siyang nataranta sa takot. "Anong wag muna?" "Gusto lang kitang marinig." Nanikip ng sobra ang dibdib ni Althea. Gusto niyang may gawin para rito. Naririnig niya ang hirap ng paghinga ni Gabo. Parang bawat salita nito ay may kasamang sakit. "Gabo!" Umiiyak na si Althea. "Please, sabihin mong location mo." Althea, nagsinungaling ako." Napapikit siya habang tuloy-tuloy ang luha niya. "Ano?" "Sinabi kong okay lang kahit wala ka." Mahina itong natawa. "Hindi pala." Parang may kung anong dumurog sa dibdib niya. "Gabo, tama na yan. Ibaba mo at tumawag ka ng tulong. Hindi..." "Umaasa pa rin ako hanggang ngayon." Napahawak siya sa bibig niya. Hindi siya makahinga. Tila unti-unting sinasaksak ang kanyang puso. "Umaasa akong babalik ka." Paos na paos ang boses nito. "Na kahit kaunti, may pagmamahal ka pang natitira para sa akin. Kasi nasa akin si Sabrina at ako ang ama ng anak natin." "Tumigil ka." Umiiyak niyang sabi. "Wala kang karapatang magsalita ng ganyan ngayon. Kailangan mong lumaban. Gabo, ano ba?" Narinig niya itong huminga ng malalim. "Alam mo bang nagsiselos ako tuwing may bago kang boyfriend?" Napailing siya habang umiiyak. "Please." "Hindi ko lang sinasabi. Gabo, please. Kasi gusto ko masaya ka." Nanginginig ang boses nito. Kahit hindi ako ang dahilan." Tuluyan ang bumigay si Althea. Naupo siya sa bangketa habang umiiyak. Hindi niya maalala kailan siya huling umiyak ng ganoon kalala.
Parang may pumipiga sa puso niya. Hindi ka mamamatay, paulit-ulit niyang sabi. Naririnig mo? Hindi ka mamamatay. Sorry, umiiyak nitong sabi. Si Sabrina, Althea, hindi mo siya iiwan. Sigaw ni Althea. Naririnig mo ba ako? May tutulong na ba sa inyo? Please, lumaban ka. Sabi mo mahal mo ako. Paano mo ipapakita yung lintik mong pagmamahal kung mamamatay ka lang? May narinig siyang malalakas na hangin sa kabilang linya. Parang may mga taong sumisigaw sa malayo. May mga humihingi na ng tulong. Pero hindi niya pa rin alam kung nasaan ito. Alagaan mo siya, bilin ni Gabo. Parang may yelong bumuhos sa katawan niya. Hindi. Sinabi ko na mahal mo siya. Naputol ang boses nito sa pag-ubo. Kahit hindi kanya nakikita at madalas makausap, humagulgol na si Althea. Hindi niya alam bakit sobrang sakit. Sa maraming taon, pilit niyang tinatakasan sina Gabo at Sabrina. Pero ngayong pakiramdam niyang mawawala si Gabo, parang may hinahatak palabas sa dibdib niya. At ikaw, mahina nitong sabi. Abutin mo ang pangarap mo. Gabo, ano ba? Napapikit siya habang nanginginig ang balikat sa pag-iyak. Mag-asawa ka ng lalaking huminto ito para huminga. Magbibigay sa'yo ng buong pamilya, yung hindi kay iwan. Parang may kutsilyong dahan-dahang tumusok sa puso niya. Kasi si Gabo, hindi siya iniwan kailanman. Siya ang umalis pero ito nanatili lang na umaasa sa kanya. Ikaw dapat ang gumawa niyan. Gabo, lumaban ka. Umiiyak niyang bulong. Mahal na mahal pa rin kita, Althea. Gusto kong maging masaya ka. Magmahal ka ng iba at totoong magpapasaya sa'yo. Tuluyan ng nabasag si Althea. Lahat ng guilt ng pagmamahal na hindi niya sinagot at mga taon na hinayaan niyang si Gabo lang ang magmahal para sa kanilang dalawa. Lahat ay tuluyan ng bumalik sa kanya. Umiiyak niyang sambit. Lumaban ka. Pupuntahan kita. Sabihin mo kung nasan ka. Tsaka, halos pabulong na lang ang boses nito. Pasensya ka na kung hindi ko naibigay ang buong pamilya sa'yo. Pero sana, mabigay mo sa sarili mo at kay Sabrina. Humagulgol na lang ulit si Althea. Hindi niya maintindihan. Bakit parang nadudurog siya ng ganoon? Hindi naman siya bumalik. Hindi naman siya pinili ni Gabo. Pero bakit parang ngayon lang niya naramdaman kung gaano niya ito minahal? Oo, garal-galang boses niyang sabi. Oo, aalagaan ko siya. Pero ikaw, may malakas na kalabog at parang may mga bumagsak na bakal. Gabo! Wala siyang sagot na nakuha. Mga sigaw lang ang narinig niya. Gabo! Napatayo siya agad habang nanginginig. Gabo! Gabo, sumagot ka, please! Tulala si Althea pagkatapos ng tawag na yon. Hindi niya alam ang gagawin. Pero kinabukasan, biglaan na siyang umuwi at bumiyahe. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Halos hindi na niya namalayan ang mga nangyayari. Para siyang lutang na nakikibalita sa mga kamag-anak ni Gabo. Na kahit nakita na niya ang mga kabaong kung nasaan si Gabo at ang nanay nito, hindi pa rin nagsisink in ang lahat sa kanya. Parang hanggang sa sandaling yon, umaasa pa rin siyang magigising siya at makikita na lang niyang may message ulit sa kanya, ang ama ng anak niya. Althea, ikaw ba yan? Napalingon siya sa tiyahin ni Gabo. Nakilala niya ito noon ng ilang beses, kaya alam niyang pamilyar sila sa isa't isa. Dumating ka pala, mahina nitong sabi. Tumangulang siya dahil hindi niya kayang magsalita. Nasa akin si Sabrina. Mamaya'y dadalhin na siya rito ng anak ko. Ipinapaliwanag na sa kanyang nangyari kay Gabo at sa lola niya. Hindi niya pa kasi alam. Parang may malamig na bagay na dumaan sa sikmura ni Althea. 8 taon na hindi niya nakita si Sabrina. Hindi niya alam bakit biglang gusto niyang umatras. Hindi siya handa. Hindi niya alam paano humarap sa kanyang anak. Maya-maya'y may dumating na isang dalagita. Akay ang isang bata. Hindi niya man ito nakita sa loob ng 2 taon, kabisado niya pa rin ang mukha ng anak. Napatingin ito sa kanya,
Pero agad na bumaling ang tingin nito sa mga kabaong. Lola Angge, nasan po sina Papa at Lola? Balungkot na tumingin ang matanda sa kanyang anak. Nandito sila sa loob ng kabaong, Sabrina. Pasensya ka na. Namatay kasi sila habang nakasakay sa jeep. Bumaliktad. Hindi nila kinaya. Wala na sila. Pinasan ng isang kamag-anak si Sabrina para makita ang loob ng mga kabaong. Tahimik na lumuha ang bata hanggang sa malakas ng napahagulgol. Samantala, parang naninikip ang dibdib ni Althea. Yun ang una nilang pagkikita, pero ganoon ang sitwasyon. Hindi siya makatingin kay Sabrina, ni mahawakan, hindi niya magawa. Tinapik ni Lola Angge ang likod niya. Alam kong matagal na kayong hiwalay ni Gabo, pero mabuti at dumating ka. Kailangan ka ni Sabrina ngayon. Ikaw na lang ang mayroon siya. Napasinghap si Althea. Binilin sa kanya ni Gabo si Sabrina. Anak niya ito at wala nang ibang mag-aalaga kundi siya lamang. Hindi niya pwedeng idahilan na hindi siya handa. Kasi parang tadhana na ang gumawa ng paraan para hindi niya matakasan ang obligasyon niya sa bata. Maya-maya ay humupa na ang iyak ng anak niya. Pinaupo na ito sa likod. Si Althea naman nakaupo sa harap at hindi pa rin makapaniwala na wala na si Gabo. Maya-maya ay tumayo na siya at bahagyang lumapit kay Sabrina. Nakita niyang nakasimangot ito habang nakaupo at yakap ang tuhod. Magulo ang buhok at sobrang pamilyar ng mukha. Parang may maliit na bersyon ng sarili ni Althea na nakaupo sa harap niya. Hindi niya namalayan, nanginginig pala ang kanyang kamay. Sabrina, napatingin ang bata sa kanya. Hi, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Sabrina. Nakatitig lang ito sa kanya na parang wala lang siya. Naiintindihan niya naman kung ganon ang pagtrato nito. Anak, pakunot noo agad si Sabrina. Parang naiinis ito sa kanya. Hindi ka naman po dumadalaw dati. Hindi ko po ramdam na mama kita. Matalino talaga si Sabrina. Diretso at walang pag-aalinlangan nitong sinabi ang nararamdaman sa kanya. Yun nga lang, parang kutsilyong agad tumama sa dibdib ni Althea ang mga salitang yon. Hindi ka po dumadalaw? Ngumuso si Sabrina at hindi makatingin sa kanya. Wala ka po ng mga birthday ko, nung first honor ako. Kapag may sakit po ako, sina Lola at Papa nag-aalaga po sa akin. Hindi naman po ikaw. Hindi po ako sure kung mama po kita. Sinaway ni Lola Angge si Sabrina. Ano ka ba naman? Mama mo pa rin yan. Sabi ng papa mo, nagpapadala pa rin niya ng pera. Yung ibang gamit mo galing sa kanya. Saglit na tumingin sa kanya si Sabrina bago napayuko. Busy ako noon. Mahina niyang sabi, kahit alam niyang ang pangit pakinggan. Napatingin si Sabrina sa ibang direksyon. Busy ka naman po palagi. Lagi pong sinasabi ni Papa sa akin. Sabi ni Papa, marami ka daw pong ginagawa. Sabi ni Papa, hindi tayo complete kasi may ibang buhay siya. May ibang buhay ka po. Napakagat si Althea sa labi. Mabuti at naiintindihan agad nito ang sitwasyon. Mulat na ang bata na hindi lahat ng pamilya ay conventional o palaging buo. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya alam bakit parang gusto niyang umiyak sa harap ni Sabrina. Pinigilan niya na lang talaga kasi wala naman siyang karapatan. Hindi siya ang nawalan, mas nawalan si Sabrina dahil si Gabo naman ang nagpalaki at humubog dito. Galit ka ba sa akin? Mahina niyang tanong. Biglang napatingin sa kanya si Sabrina. Sabi ni Lola, dapat magalit po ako kasi iniwan mo po kami. Pero palagi rin po sinasabi sa akin ni Papa na ikaw pa rin ang mama ko, na iba ka lang pong magmahal. Hindi po ako galit. Pero kapag nakikita po kita, ang sakit po dito. Napatingin si Althea sa dibdib na tinuro ni Sabrina. Pakiramdam niya, nasalin sa kanya ang sakit na nararamdaman nito. Bigla siyang inusig ng konsensya. Pero sa kabila nun, masaya siyang malaman na kaya ng anak niyang mag-voice out ng sariling nararamdaman. Nakikita niyang napalaki talaga ng maayos ni Gabo ang bata. Kahit na halatang medyo mataray at mailap ang bata kay Althea. Ako ang mama mo. Paalala niya rito
kahit na hindi naman siya nagpakaina. Ako ang mag-aalaga sa'yo kasi wala ng papa mo. Aaminin kong hindi ako handa. Hindi ko alam kung paano kita aalagaan pero gusto kong subukan ngayon. Napatingin sa kanya ang bata. Matalim pa rin ang tingin nito pero parang may maliit na pagkalito na roon. Hindi mo ba ako iiwan? Parang biglang may humawak sa puso ni Althea. Kasi yun yung eksaktong tanong na minsan ay gusto niyang itanong sa mama niya. Naalala niya ang sarili niya kay Sabrina. Noong panahon na iniwan siya ng sariling ina. Hindi, mabilis niyang sabi. Hindi kita iiwan. Pasensya na kung iniwan kita at wala ako sa tabi mo sa mga nagdaang taon. Bata pa ako nung ipinagbuntis kita at magulo ang isip ko. Pero ngayong ako na lang ang aasahan mo, ako nang bahala sa'yo. Hindi siya sigurado kung kaya niya. Anong alam niya sa pagiging mabuting ina kung buong buhay niya, hindi naman siya nakatikim na maayos na pagmamahal ng isang ina. Hindi siya sigurado kung tama bang siya ang magpalaki rito. Pero isa lang ang sigurado niya ngayon. Wala na si Gabo para gawin ang lahat. At hindi niya kayang pabayaan ulit si Sabrina pagkatapos ng huling pakiusap nito bago mamatay. Hindi po ako mabait sa mama na pinabayaan ako. Malamig na sabi ni Sabrina at umiwas ng tingin. Halos mapatawa si Althea kahit naiiyak siya. Parang naririnig niya ang sarili. Ganon na ganon kapait ang pakiramdam niya noong siya ang iwan ng kanyang ina at pagkatapos ay susustentuhan lang siya para maibsan ang nanggugulong konsensya. Okay lang, mahinang sabi ni Althea. Hindi rin naman ako mabait. Napatingin si Sabrina sa kanya ng mas matagal. At sa sandaling yon, parang unang beses din nilang tunay nakita ang isa't isa, hindi bilang obligasyon, kundi bilang dalawang taong parehong takot maiwan. Mainit ang naging biyahe papunta sa Maynila. Halos dikit-dikit ang mga tao sa bus terminal at maingay pa ang paligid. Hawak ni Althea ang isang malaking bag habang nasa kabilang kamay niya ang maliit na backpack ni Sabrina. Tahimik lang ang bata sa tabi niya. Nakasimangot, nakahalukip-kip at mukhang galit sa buong mundo. Paminsan-minsan, napapatingin si Althea rito at mas lalo lang siyang naiilang. Hindi niya alam paano sila magsisimula. Hindi niya alam kung anong klaseng usapan ba dapat ang mayroon ang mag-ina pagkatapos ng 8 taon na hindi pagkikita. Dito na tayo, sabi niya nang huminto sa harapang bus. Hindi sumagot si Sabrina. Diretso lang itong umakyat. Napaguntong hininga si Althea bago sumunod. Sa loob ng bus, umupo si Sabrina agad sa tabi ng bintana at isinandal ang ulo sa salamin dahil halatang ayaw makipag-usap. Umupo na lang din si Althea sa tabi nito. Hindi pa puno ang bus. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Ayoko po. Napatingin siya sa umakyat na naglalako ng kung ano-ano. Bumili siya roon ng burger at itlog ng pugo. Mahaba ang biyahe at alam niyang magugutom ang kanyang anak. Inilapag niya sa kandungan nito ang plastic. Kumain ka kapag nagugutom ka. Mahaba ang biyahe natin. Halos hindi ka kumain ng umagahan kanina bago tayo umalis. Kumunot ang noo ni Sabrina. Nailibing na po sina Lola at Papa sa sementeryo. Dadalhin mo po ako sa malayong lugar. Paano kapag gusto ko pong bumisita sa kanila? Sumagot siya habang nagbibilang ng kanilang pamasahe. Bibisita tayo kapag bakasyon at undas. Dadalhin kita kung saan ako nakatira kasi doon ako nag-aaral. May mga bagay akong hindi pwedeng iwan at pabayaan. Nag-aaral ka po kahit may anak ka na? Pag-aaralin mo rin po ba ako? Napatingin siya rito. Malamang, kaya nga kinuha ko ng requirements mo. May malapit na school sa apartment ko. Pwede ka ron. Medyo iba ang Maynila sa probinsya. Kaya huwag kang magpapadala sa ugali ng iba. Mag-aral ka ng mabuti. Sandali silang natahimik. Kaya naman si Althea na lang ang unang umiwas ng tingin. Kinain niya na lang ang burger na para sa kanya. Pagkatapos ay uminom ng tubig. Si Sabrina mukhang natakam kaya nagsimula na rin kumain. Hindi niya alam bakit parang kinakabahan siya sa simpleng pag-upo malapit sa anak niya. Pero kakayanin niya yon.
Siguro kasi ang kabang yun dahil lang sa hiya na sinusubukan niya itong kalimutan at hindi inalagaan sa loob ng 8 taon. Maya-maya'y umandar na ang bus. Napansin niyang medyo umaalog ang bus habang mabilis ang takbo. Biglang napahawak siya sa braso ni Sabrina nang mapansin niyang halos dumudulas ito sa upuan dahil sa lubak. Agad na umiwas ang bata. "Wag mo po akong hawakan." Napakunot noo si Althea. "Ano? Kaya ko po ang sarili ko." Naiirita agad siya sa tono nito. Pero kapag naaalala niyang parang magkaugali lang sila, nawawala agad. Parang naaalala niya lang ang sarili noong bata siya. Kaya siguro madali siyang mairita kay Sabrina. "Huwag kang mag-alala, tinutulungan lang kita, hindi kita sasakalin." Malamig niyang sagot. "Gusto mo po akong sakalin?" Napairap siya rito. "Ewan ko sa'yo, mukha bang nananakal ako ng tao? Tumigil ka, hinahawakan kita kasi malubak ang daan." Pilit na kumawala si Sabrina. "Kaya ko nga." "Sabrina, huwag kang matigas ang ulo." Napabuga ng hangin si Althea habang napapailing. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa. "Bakit hindi ka po umuwi kahit isang beses? Hindi mo ako inalagaan? Ayaw mo po ba sa akin? Bakit po? Baka istorbo lang po ako sa buhay mo." Napatingin agad si Althea rito. At doon niya nakita na kahit mataray si Sabrina, bata pa rin ito. Nasasaktan pa rin kahit pilit nitong tinatago. "Hindi ka istorbo." Ngumuso ang anak niya. "Talaga? Bakit mo po ako iniwan dati?" Parang biglang bumigat ulit ang hangin sa pagitan nila. Hindi agad nakasagot si Althea. Kasi kahit ilang taon na ang lumipas, wala pa rin siyang matinong dahilan na hindi tunog selfish. "Bata pa ako noon," mahina niyang sabi. "Sabi rin ni Papa." Napakagat siya sa loob ng pisngi. Palaging si Gabo ang sumasalo sa mga pagkukulang niya kay Sabrina. Kahit isang beses, hindi siya nito siniraan sa anak nila. "Basta kahit galit ka sa akin," mahinahon niyang sabi. "Hindi ibig sabihin ay pababayaan kita." Hindi sumagot si Sabrina. Muli na lang itong tumingin sa bintana. Pero hindi na ito umiwas nang hawakan niya ulit ang braso nito nang umalog ang bus. Madilim na nang makarating sila sa apartment ni Althea. Pagkatapos pa lang ni Sabrina, halata na agad ang paninibago nito. "Dito ka po nakatira?" tanong ni Sabrina. "Oo, dito ako nakatira. Diyan ka muna matulog," sabi niya habang tinuturo ang sofa bed. "Hindi tayo magkatabi?" Diretso siyang napatingin dito. Hindi niya alam bakit parang nagulat siya sa tanong na yon. "Ayaw mo naman sa akin ah. Gusto mong katabi ako?" "Hindi po ako sanay na walang katabi. Pero sige po, hindi naman po ikaw si Papa. Hindi naman ikaw si Lola. Big girl na ako at wala na po sila. Dapat masanay na po ako matulog mag-isa." Napabuntong hininga si Sabrina bago umupo sa sofa. Habang pinapanood ito ni Althea, mas lalo niyang nare-realize hindi sila marunong makisama sa isa't isa. Para lang silang dalawang estrangherong pinilit magsama sa iisang bahay. "Gutom ka na ba?" tanong niya at tumayo na lang. "Ano ang gusto mong kainin?" "Kahit ano po, kumakain po ako kahit ano, pero mas paborito ko po ang gulay." Naiirita siya sa tipid na sagot nito. Tumayo siya papuntang kusina. "Magluluto ako. May talong dito at isda. Prito ko na lang. Kailangan nating kumain." Habang nagluluto si Althea ng simpleng hapunan, paminsan-minsan ay napapasilip siya sa sala. Tahimik lang si Sabrina habang yakap ang backpack nito. Mukhang naiinis pero mukhang takot din. Naalala niya bigla kung paano ito sa ibang tao sa burol. Malambing, sumasagot ng maayos at niyayakap ang mga kamag-anak ni Gabo. Hindi naman talaga mataray si Sabrina. Naiintindihan niyang sa kanya lang ito ganoon. May hinanakitang bata at karapatan nito yon. "Hindi mo po ba talaga ako gusto?" biglang tanong ni Sabrina. Natigilan si Althea habang hawak ang sandok. "Ano? Kasi parang napipilitan ka lang po na kunin ako." Paano ba siya sasagot nang hindi nagsisinungaling? Kasi totoo naman, hindi siya handa. Totoo namang natatakot siya. Pero ayaw niyang sumamalang lalo ang loob nito. Kamamatay lang ng pamilyang kinalakihan ni Sabrina.
Si Papa po kasi madaldal, tapos lagi akong niyayakap. Hindi ka po ganun sa akin. Biglang may kung anong masakit na dumaan sa dibdib niya. Paano niya ibibigay yon sa sariling anak kung siya ay hindi rin naman naranasan? Hindi siya lumaking may yumayakap, hindi siya lumaking may naglalambing. Sorry, sabi ni Althea habang pilit pinapagaan ang tono. Eto lang ako, hindi kasi ako katulad ng ibang mama. Bakit gusto mo ng ibang mama? Huwag ka mag-alala, ayaw din naman kitang maging anak. Hindi na sumagot si Sabrina. Pagkatapos ng ilang minuto, inilapag niya ang pagkain sa mesa. Kumain na tayo. Hindi gumalaw si Sabrina. Ayoko, iuwi mo na lang po ako sa amin. Sabi ko, kumain ka. Hindi ka uuwi ron kasi walang kukup-kup sa'yo. Mga kamag-anak mo ang mga yon pero kalaunan, ituturing ka lang pabigat. Pasalamat ka't kinuha kita. Kumain ka na. Parang maiiyak na si Sabrina. Ayoko nga. Naiirita na si Althea. Ano ba ang problema mo? Biglang napahikbi si Sabrina. Pero pigil na pigil yon. Ayaw mo po talaga sa akin. Ayaw mo po talaga akong maging anak. Ayaw din po kitang mama. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, kumain ka. Nasa bahay kita kaya sundin mo ang utos ko. Umiyak na lang si Sabrina. Hindi niya ito inalo. Sa halip, nagsimula na siyang kumain. Pinakita niyang wala siyang pakialam. Maya-maya'y tumigil na rin ito sa kakaiyak at nagsimula ng kumain. Makinig ka, mas mahinahon niyang sabi. Hindi tayo close. Hindi kita kilala ng buo. Hindi mo rin ako kilala. Pinunulang ni Sabrina ng pagkain ang loob ng bibig. Pero nandito ako ngayon. Aalagaan kita. Malumanay niyang sabi. Hindi ko kayang hindi gawin. Yan ang bili ng papa mo sa akin. Alagaan daw kita. Bahala ka kung anong isipin mo. Kahit hindi mo ko ituring na mama mo, wala akong pakialam. Basta ang gagawin ko, aalagaan kita at hindi kita iiwan. Mabilis na pinunasan ni Sabrina ang mga luha. Pero tuloy-tuloy pa rin ito sa pagsubo ng pagkain. Hindi po kita tatawaging mama. Umismid naman si Althea, kahit may kirot sa dibdib niya. Di wag. Okay, mahal na prinsesa. Mukhang nagulat pa si Sabrina. Okay lang po? Anong gusto mo? Napataas ang kilay niya. Awayin kita dahil doon. Kumain ka na, baka himatayin ka pa dyan. Habang kumakain ito, pasimple siyang napatingin dito. Maliit pa rin, 8 taon pa lang. At kahit pilit nitong magmukhang matapang, kita niyang pagodin ito at parang naghahanap ng kalinga. Siguro nalilito at takot ang anak niya. Pero paano niya ba papanatagin ang kalooban ni Sabrina? Maaga siyang nagising kinabukasan. Nakahiga pa si Sabrina sa sofa bed habang nakatalikod sa kanya at yakap ang maliit nitong unan. Sandaling napatitig lang si Althea rito. Paano ba kita palalakihin? Mahina niyang tanong. Tahimik siyang tumayo at kumuha ng cellphone. Matagal muna niyang tinitigan ang pangalan ng mama niya bago tumawag. Ilang ring bago sumagot. Ano na naman? Bungad agad nito. Napapikit si Althea. Nasa akin na si Sabrina. Namatay si Gabo kaya kinuha ko ang anak ko. At kinuha mo talaga ang bata. Ano ba naman yan? At ano? Ipapakargo mo rin sa akin yan. Ang laki na nga ng gastusin mo. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Ano ko siya? Hindi ko na siya pwedeng pabayaan. Walang ibang mag-aalaga sa kanya kundi ako lang. Alam mo yan, mama. Kaya nga, kahit ayaw mo sa akin, sinisikap mo pa rin akong mapatapos, di ba? Huwag kang mag-alala, ma. Kapag nakatapos ako ng pag-aaral, hindi na ako aasa sa'yo. Ang akin lang, pahinging dagdag sa perang binibigay mo sa akin. Kahit itong buwan lang muna, habang nag-a-adjust pa ako ngayong nasa poder ko ng anak ko. Narinig niya ang mahinang TV sa background ng bahay ng mama niya. Parang ang layo-layo ng buhay nito sa kanya. Noon pa man, gano'n naman palagi ang kanyang nararamdaman. Magbabayad ako kapag may trabaho na ako. Pangako niya pa. Wag na. Ang gusto ko lang, wala ka na sa buhay ko at hindi na kita iisipin pa. Kaya mo na dapat buhayin ng sarili mo. Sige at magpapadala ako mamaya. Kung pwede lang nahuwag niya ng kausapin ang kanyang ina. Ginawa na talaga ni Althea. Pero hindi niya maitatangging kailangan niya ito. Masasakit man ang mga salita,
Naging ina pa rin naman ito sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera at edukasyon. Kaya kahit iniwan siya, hindi niya rin magawang lubusang magalit. Ganyan ka po makipag-usap sa mama mo? Tanong ni Sabrina sa kanya. Napalingon siya rito. Gising na si Sabrina at nakasimangot habang nakaupo sa sofa bed. Pakialam mo, napairap si Althea. Ang aga-aga attitude mo, hindi kita inaano dyan. Tumayo si Sabrina at inayos ang kumot nito. Tahimik lang siyang nanonood. Napansin niyang maayos kumilos ang bata. Tinupi agad ang kumot, inayos ang unan, at tiningnan kung may kalat ang paligid. Parang sanay sa gawaing bahay. Tinuruan ka ni Papa mo? Hindi niya napigilang itanong. Tumango si Sabrina. At ni Lola, ako po naghuhugas ng plato minsan, marunong na rin po ako magwalis. Napataas ang kilay ni Althea. Talaga? Ang dami mong alam. Maligo ka na, may aasikasuhin tayo. Saan po tayo pupunta? Sumagot naman siya. Sa bagong school na papasukan mo. Biglang natahimik si Sabrina. At kahit pilit na mataray ang mukha nito, nakita niyang may munting excitement sa mukha ng kanyang anak. Mainit sa labas nang pumunta sila sa maliit na school malapit sa apartment. May mga batang tumatakbo sa hallway, habang may ilang magulang namang naghihintay sa registrar. Hawak ni Sabrina ang bag at requirements ng anak niya, habang tahimik na sumusunod si Althea. Dito po, sabi ng registrar habang inaabot ang forms. Pagkatapos niyo pong i-fill up, ibigay niyo po sa akin. Umupo si Althea at nagsimulang magsulat. Sinagutan niya ang mga information na tungkol sa bata. Pero nang makarating siya sa isang bahagi, natigilan siya. Name of mother? Mahina niyang usal. Matagal niyang tinitigan ang blankong linya. Parang biglang nanikip ang dibdib ni Althea. Parang nakakahiyang isulat ang pangalan niya roon. Mother Althea Villanueva. Nanay siya hindi lang sa dugo, kundi sa papel. Responsibilidad at araw-araw. Biglang parang naging totoo ang lahat. Tagal mo naman po, reklamo ni Sabrina sa tabi niya. Napakurap siya bago mabilis na nagsulat. Ang kulit mo, maghintay ka. Pagkatapos mag-enroll, dumaan sila sa palengke at department store para bumili ng gamit. School supplies, bagong uniform at sapatos ni Sabrina. Maya-maya'y napansin niyang nakatingin si Sabrina sa isang pink na lunchbox. Hindi ito nagsasalita pero halatang gusto. Kunin mo, saad ni Althea. Agad umiwas ng tingin si Sabrina. Mahal po yata? Hindi yan, kaya naman. Bilhin na natin. Lalagyan ng pagkain mo at baon sa school. Naiinis minsan si Althea sa pagiging matigas nito. Pero mas nangingibabaw pa rin ang lungkot. Kasi parang masyadong maagang natutong huwag humingi ang anak niya. Hindi naging madali ang pagsasama nila. Sa maliit na apartment, halos araw-araw may maliit na away sa pagitan nilang dalawa. Minsan, napapaupo na lang si Althea sa gilid ng kama habang hinihilot ang sentido. Hindi niya alam paano ba dapat maging isang ina. Wala siyang role model. Wala siyang ginagayang magandang childhood. At si Sabrina, halatang hindi rin alam paano siya tratuhin. Parang pareho silang laging nakataas ang depensa. Paiba-iba rin ang schedule ni Althea dahil graduating na siya. Minsan maaga pasok, gabi ang uwi. Busy dahil may thesis at may duty. Kaya kahit ayaw niya, kailangan niyang iwan minsan si Sabrina. Pero hindi naman ito totally mag-isa. May kapitbahay silang babae na si Aling Mercy, na may anak ding kasing grade ni Sabrina. Mabait naman yan, sabi ni Aling Mercy isang hapon. Tahimik lang kapag hindi galit, sagot ni Althea. Narinig yon ni Sabrina. Mataray ka rin naman po, napatawa si Aling Mercy. Kayo talagang mag-ina. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na mag-ina kayo. May anak ka na pala, Althea. Tuwing may pasok si Althea, palagi naman siyang nagluluto ng pagkain. Para kapag nagutom ang anak niya, may kakainin agad ito basta maghalungkat lamang sa kusina. Hindi ka ba marunong magsaing? Tanong ni Althea isang beses. Hindi. Magprito, dagdag niya pa. Hindi rin po. Napabuntong hininga siya. Kawawa ka kapag wala ako. Halika rito, tuturuan kitang magsaing.
Napakunot noo si Sabrina, pero sumunod pa rin sa kusina. Ganito magsaing, sabi ni Althea habang hinuhugasan ng bigas. Kailangan mong matuto kasi hindi ko palaging matatansyang uwi ko. Dapat matuto kang magluto at matutong pakainin ang sarili mo. Kasi ganun si Althea noong bata siya. Nang iniwan siya ng kanyang ina, napilitan siyang aralin ang lahat ng mag-isa. Para hindi na siya umasa pa sa kasambahay o sa kahit na sino. Magprito ka ng itlog, utos niya sa bata. Hinawakan nito ang kawali at inilagay sa ibabaw ng kalan. Paano kung mapaso ako? Hindi yan, syempre mag-iingat ka. Napairap si Sabrina, pero dahan-dahang binasag ang itlog. At habang pinapanood niya ito, napansin niyang maingat gumalaw ang anak niya. Marunong maglinis agad kapag may natapon. Marunong magsara ng seasoning at magligpit. Halatang naturuan talaga sa bahay. Hindi lang sa pagluluto, pero malaking bagay na naturuan ito sa pagiging responsable. Yun kasi ang tingin niya sa isa sa mga bagay na mahirap ihubog sa isang bata. Isang gabi, pagkatapos lang ni Althea maglinis ng mesa matapos nilang kumain ni Sabrina, nang biglang may sunod-sunod na katok sa pinto. Althea, buksan mo! Bulalas ni Karen. Mabilis siyang tumayo. Anong ginagawa niya rito? Pagbukas niya ng pinto, bumungad agad sa kanya si Karen at ang tatlo pa nilang kaibigan na may dalang plastic bags, alak at kung ano-anong pagkain. Surprise! Sigaw ni Karen habang tumatawa. Nanlaki ang mata ni Althea. Anong ginagawa niyo rito? Celebration! Sagot ng isa. Nakapasa tayo sa defense. So kailang beses ka nang tumatangging sumama sa mga gimmick? Hindi kayo nagsabi. Napahawak siya sa noo. Magulo ang apartment niya. May nakasampay pa sa gilid at school papers sa mesa. At higit sa lahat, nandoon si Sabrina. Bigla siyang kinabahan. Parang may malamig na gumapang sa likod niya. Pasok kami sabi ni Karen habang dumidiretso sa loob. Pumasok agad ang mga ito habang nagtatawanan. Natigil lang nang makita ng mga ito si Sabrina. Tahimik lang itong nakaupo sa sofa habang nagsusulat sa notebook nito. Uy! Bulong ng isa. May bata? Nanikip agad ang dibdib ni Althea. Pakiramdam niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso kahit wala naman siyang ginagawang masama. Pilit siyang umiti. Pinsan ko. Talaga? Tanong ni Karen habang nakatingin kay Sabrina. Kamukhang kamukha mo. Siya ba yung batang nakikita ko sa picture sa cellphone mo? Grabe, hawig kayo. Kala ko anak mo. Mabilis siyang sumagot. Hindi no. Nandito lang yan kasi yung mama niya kasi nasa abroad. Ako muna mag-aalaga. Hindi niya alam bakit parang may kumurot agad sa dibdib niya pagkasabi noon. Nagkokonsensya agad si Althea sa kanyang mga pinagsasabi at rinig pa yon ni Sabrina. Makalipas ang ilang oras, naging maingay na ulit ang apartment. May nagiinuman sa sahig, kumakanta ng sintonado, nagkukwento tungkol sa thesis at trabaho, at pilit sinasabayan ni Althea ang tawanan ang mga ito. Pero paminsan-minsan, napapatingin siya sa pinto ng kwarto. Doon pumasok si Sabrina matapos niya itong ipakilala bilang pinsan. Hindi na lumabas mula noon. Hindi ba sasabay kumain ng pinsan mo? Tanong ng isa. Mahiyain yon, sagot niya agad. Parang suplada. Nagtawanan ulit ang mga ito. Parang may mali siyang nagawa at alam niya kung ano yon. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagsimulang mag-uwian ang mga kaibigan niya. Yung iba nahiga na lang saglit sa sahig bago tuluyang umalis kinabukasan. Medyo napagod si Althea habang nagliligpit ng bote at kalat. Hindi pa lumalabas si Sabrina sa kwarto. Napatingin siya sa mesa. Nandun pa rin ang plato ng bata. Hindi ginalaw kaya kinuha niya na lang. Tahimik siyang kumuha ng plato at nilagyan ulit ng bagong pagkain. Sabrina? Napabuntong hininga siya bago marahang pinilit ang doorknob. Dinalhan kita ng pagkain, kumain ka na. Ayoko? Napakunot noo si Althea. Kanina ka pa hindi kumakain, tanghali na. Hindi pa ako gutom? Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya alam bakit parang mas kinakabahan siya ngayon kaysa nung una silang nagsama sa apartment. Ano ang problema mo? Biglang gumalaw ang balikat nito at napagtantong umiiyak na pala. Nanlamig agad ang dibdib niya.
Hoy, dahan-dahang umupo si Sabrina habang pinupunasan ang mukha nito. Ayaw mo sa akin? Bakit, bakit po ganun mo ako pinakilala? Diretso yung tumama sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Kasi alam niyang mali, pero ginawa niya pa rin. Batid niyang masasaktan ng damdamin ng kanyang anak, pero tinuloy niya pa rin. Hindi naman sa ganoon. Ano po? Nanginginig ang boses ni Sabrina. Ikinakahiya niyo po ba ako? Biglang nanikip ang lalamunan ni Althea. Hindi naman. Sinungaling po kayo. Hindi mo naman po ako pinsan. Pero sinabi mo po sa mga kaibigan mo na pinsan mo lang po ako. Hindi mo po sinabi sa kanila na anak mo ko. Napapikit si Althea. Hindi niya alam paano ipapaliwanag ang takot niya. Hiya at pakiramdam na kapag nalaman ng mga ito ang kanyang buong kwento, mag-iiba ang tingin ng lahat. Wala ka na nga po dati, hikbi ni Sabrina. Tapos ngayon, parang ayaw mo pa pong aminin na mama kita. Napatungo si Althea. Hindi niya kayang tumingin dito. Wala na siyang masabi habang namumuo ang mga luha sa mga mata. Alam mo po ba? Nanginginig ang boses ni Sabrina. Lagi kong iniisip dati, baka kaya ka po wala kasi may mali po sa akin. Baka napangitan ka po sa akin. Palagi pang sinasabi ni Papa na mahal mo po ako, pero hindi ko po maintindihan kasi bakit mo po ako iniwan kung mahal mo ko? Napahawak siya sa bibig niya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Wala siyang masabi dahil wala naman siyang matinong sagot na maibibigay. Bakit si Papa? Hikbi ni Sabrina. Kahit pagod na pagod, hindi ako iniiwan. Ayaw mo po ba talagang maging mama ko? Hindi. Umiiyak niyang sabi. Hindi ganon. Ano po? Huminga siya habang nanginginig. Takot kasi ako. Bata pa ako noon. Hindi kita plinano. Dumating ka sa buhay ko na magulo ang buhay ko. Takot akong maging katulad ng mama ko. Takot akong makasakit. Nasaktan mo naman po ako? Parang may kutsilyong tumama sa dibdib niya. Hindi talaga siya makatanggi ngayong ang anak niya na ang nagsasalita. At pakiramdam ni Althea, parang unti-unti siyang nilalamon ng guilt na ilang taon niyang tinakbuhan. Hindi niya alam kailan siya nakatulog. Ang natatandaan lang ni Althea ay ang pakiramdam ng pagbigat ng dibdib niya habang umiiyak sa gilid ng kama ni Sabrina. Pareho silang pagod, pareho silang sugatan. Nagising na lang siyang madilim na sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon. Sabrina? Agad siyang tumingin sa sofa bed. Wala roon ang anak niya. Biglang may malamig na gumapang sa sikmura ni Althea. Mabilis siyang tumayo. Sabrina? Tiningnan niya ang kusina, CR at maliit na lang balcony. Pero wala talaga roon ang bata. Agad na napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Lumabas siya ng apartment. Aling Mercy? Lumabas naman ang ginang habang may hawak na tabo. Oh, bakit? Nakita niyo po ba si Sabrina? Napakunot ang noo nito. Hindi ko napansin. Nanlamig ang dibdib niya. Hinanap ko po siya sa loob. Wala po ang anak ko. Biglang napatingin din sa paligid si Aling Mercy. Baka bumili lang. Kalma lang. Hindi naman siguro lalayo yun. Pero hindi kumalma si Althea. Mabilis siyang naglakad palabas ng compound habang nagtatanong sa mga tao. May nakita po ba kayong batang babae? Maliit, naka-ponytail, mga ganito po katangkad? Oo te, nakita namin, naglakad papunta ron. Sabi ng tambay na pinagtanungan niya. Habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan. Napahinto siya ng matanaw ang maliit na circle malapit sa kabilang kanto. Doon madalas may mga batang naglalaro o nagsasayaw kapag hapon. Mabilis siyang naglakad papunta roon at pagdating niya, nakita niya si Sabrina. Tahimik itong nakaupo sa sementong gilid ng fountain habang pinapanood ang mga batang nagpa-practice ng sayaw sa gitna. May ilang magulang na nakaupo rin sa paligid. May nanay na nagsusuklay ng buhok ng anak, tatay na may dalang tubig at mga batang tumatawa habang nagpapakyut sa parents ng mga ito. At si Sabrina, tahimik lang sa sulok at mag-isa. Biglang nanlabo ang paningin ni Althea. Hindi niya alam bakit sobrang sakit tingnan. Dahan-dahan siyang lumapit. Sabrina? Napalingon agad ang bata at kita niyang namumugto pa ang mga mata nito. Anong ginagawa mo rito? Pilit niyang tanong ng mahinahon kahit nanginginig pa rin ang dibdib niya sa takot.
Hindi pwedeng basta kang nawawala. Hindi mo pa kabisado ang lugar na to. Baka mawala ka. Paano kung naligaw ka? Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Huwag kang aalis nang walang paalam sa akin. Nanonood lang po ako. Mahinang sagot ni Sabrina. Napabuntong hininga si Althea habang umuupo sa tabi nito. Tahimik silang dalawa habang pinapanood ang mga batang sumasayaw. At habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin kung paano tumingin si Sabrina sa ibang pamilya sa paligid. Akala ko naglayas ka, mahinang sambit ni Althea. Napatingin si Sabrina sa kanya. At saan naman po ako pupunta? Masakit po sa dibdib kapag inaaway mo po ako. Pero ikaw pa rin po kasi ang mama ko. Yun po palagi ang sinasabi sa akin ni Papa. Pilit na pinigilan ni Althea na tumulo ang mga luha. Huwag kang aalis nang walang paalam, baka mawala ka. Tahimik sila pag-uwi, walang imikan habang kumakain. Minsan nahuhuli niyang nakatingin si Sabrina sa kanya. Lumipas ang 1 linggo, halos hindi na natutulog ng maayos si Althea dahil sa requirements sa school. Ilang buwan na lang at graduation na nila. Lahat ng requirements at deadlines ay sabay-sabay. Hanggang isang gabi, pag-uwi niya galing sa school, halos hindi na siya makatayo ng maayos. Mainit ang katawan ni Althea. Masakit na rin ang ulo at parang lumulutang ang kanyang paligid. Mukha ka na pong zombie? Biglang komento ni Sabrina. Napatingin siya kay Sabrina na nasa mesa habang gumagawa ng assignments. Salamat ha. Napakunot noo agad ang bata at hinawakan siya. Mainit po ang mukha mo? May lagnat ka po? Halos bumagsak na siya rito habang nanginginig ang katawan. Napapikit na lang siya at pinilit ang sariling magpahinga. Narinig niya ang tunog ng maliliit na yabag papunta sa kusina. Maya-maya'y bumalik si Sabrina na may basang bimpo. Pupunasan po kita, imporma ng bata sa kanya. Napapikit si Althea habang marahang pinupunasan ang noo niya. Hindi niya alam bakit parang may kumikirot sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na inaalagaan. Marunong ka niyan? Mahina niyang tanong. Oo naman po. Napasimangot si Sabrina. Inaalagaan ko rin po si Papa dati kapag may sakit kahit maliit pa lang po ako. Ayaw ko pong nakakasakit ang papa ko. Pagkatapos, tumayo si Sabrina. Saan ka pupunta? Magluluto po. Noodles lang. Napakunot ang noo ni Althea. Marunong ka na ba? Baka sunugin mong bahay. Kahit naghihina siya, bahagya siyang napangiti. Makalipas ang ilang minuto, naamoy niya ang instant noodles mula sa kusina. Naririnig niya rin si Sabrina na nagrereklamo mag-isa. Napapikit si Althea habang nakikinig. At hindi niya alam bakit gusto niyang umiyak. Maya-maya'y bumalik si Sabrina na may dalang mangkok. Kakain na po. Napatawa siya ng mahina. Baka maalat yan. Dahan-dahan siyang umupo at pinilit niyang kainin ang luto ni Sabrina para sa kanya. Isang higo pa lang ng sabaw, agad nang tumulo ang kanyang mga luha. Sorry, bigla niyang sabi. I'm sorry sa lahat anak. Sorry kung pinaramdam kong ayaw kita. Hindi ko lang talaga alam kung paano maging mabuti para sa'yo. Biglang yumuko si Sabrina habang umiiyak. Ako rin po. Sorry po kasi lagi kitang sinasagot at tinatarayan. Mahina siyang tumawa. Deserve ko naman. Naiintindihan ko kung bakit masama ang ugali mo sa akin. Pinunasan nito ang mga luha. Hindi po, mali po yun. Natatakot lang din po ako kasi baka iwan mo ulit ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng anak. Hindi kita iiwan, hindi na. Mama, parang huminto ang mundo ni Althea. Nanlaki ang mata niya habang nakatingin dito. Hindi siya makapaniwala na ganun pala ang pakiramdam kapag natawag na siyang mama ng sarili niyang anak. Mama, ulit nito habang umiiyak. Sorry po. Mahigpit niya itong niyakap. Walang dapat ihingi ng tawad ang anak niya. Dapat ay siya pa nga ang humingi ng tawad at magpasalamat. Dahil sa wakas, binuksan na nito ang puso para sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, naging maayos na ang lahat sa kanila ni Sabrina. Hindi naman biglaan pero paunti-unti nilang ginagawa. Dahan-dahan nilang kinikilala ang isa't isa. Sinisikap na maging mabuting ina at maging mabuting anak.
Nang sumapit ang graduation niya, sobrang saya ni Althea kahit ang anak niya lang ang kasama niyang mag-celebrate. Nang maghanap naman siya ng trabaho, alam niyang mahirap pero sa awa ng Diyos, natanggap siya kaagad. Althea, birthday mo ba? Bakit may handa ka? Sa October pang birthday mo, di ba? Tanong ni Karen. Mahina siyang tumawa. Nang pumasok siya, nagulat ang mga kaibigan niya nang makitang children's party yon. Hindi ko birthday. Birthday ng anak ko. Mama! Nakangiting bulalas ni Sabrina at tumakbo papalapit sa kanya. Gulat na gulat ang kanyang mga kaibigan at sunod-sunod ang naging tanong. Nag-expect siya na may magagalit kasi nagsinungaling siya. Pero dahil pare-pareho na silang mga mature at mga totoong kaibigan na lamang ang natira sa kanya, naintindihan agad ng mga ito kung bakit itinago ni Althea. So, itong anak ko, si Sabrina. Meet your titos and titas. Mga tunay na kaibigan sila ni Mama. Malambing na sabi ni Althea. Hay po! Bumungis-ngis si Sabrina. Akala niyo po talaga pinsan ako ni Mama, no? Tumawa na lang ang iba niyang kaibigan. Si Karen, iyak ng iyak naman para sa kanya. Kasi sa tagal nilang magkaibigan, hindi man lang nito nalaman. Natawa na lang din si Althea. Sa pagkakataong yon, mas magaan na ang lahat para sa kanya. Marami man siyang naging maling desisyon sa buhay niya noon, salamat pa rin kay Gabo na walang sawang umunawa sa kanya noon at binigyan siya ng pagkakataon para maging isang ina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng tao ay lumaking puno ng pagmamahal at gabay. Kaya minsan, nadadala natin ang sariling sugat habang tumatanda. Ipinapakita rin ito na mahalagang matuto tayong umintindi, magpatawad at manatili para sa mga taong mahal natin kahit mahirap at nakakatakot. At sa huli, ipinapaalala sa atin ang kwentong ito na hindi pa huli para baguhin ang sarili natin at bumuo ng pamilyang puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.